Nalalapit na ang pagkamatay ni Rox Disebek. Sa latest chapter nga ng manga, indirectly na ni-reveal na ang traitor pala sa Rox Pirates itong si Wang Zi. Dahil nga sa ipinakitang nagbibilang siya ng pera, mukhang ito nga ang dahilan ng pagkidnap niya kay Shaki. Yung nangyaring pagkamatay nga ni Don Marlon, we assume na collateral damage na lang ito. Kumbaga sabihin na nating nasaksihan ni Don Marlon itong ginawang pagkidnap ni Wang Zi. At dahil sa marami nang nalalaman si Don Marlon, dito na gumawa ng aksyon si Wang Zi at pinatay siya. Speaking of Shaki, kitang-kita nga sa mukha ng mga pirata sa Chinosu kung gaano sila nanlumo sa pagkidnap kay Shaki. Same as Gloriosa na iyak ng iyak nung malaman itong balita na to. Malamang siya talaga ang pinaka-maaapektuhan dito. Since alam naman natin kung gaano kinikilala ni Gloriosa bilang little sister niya itong si Shaki. Bukod nga kay Gloriosa, kitang-kita rin yung galit ni Roger sa balitang to. Even nag-release pa nga siya ng haki sa galit niya. At kung inaakala natin na hindi maapektuhan itong mahal ni Shaki na si Riley, nagkakamali tayo. Dahil kitang-kita nga sa mukha niya yung pag-aalala. At dahil nga sa nagbigay rin ng intensyon si Garling na gusto niyang mapanalunan itong si Shaki, I assume na sila ang nagtapat sa nangyaring God Valley incident. Nagfi-fit nga rin ito para kay Scupper Gaban dahil it turns out nakasama pala ni Garling sa moment na to itong si Saint Summers. At in recent chapters nga ipinakitang kilala ni Summers itong si Gaban na para bang may history na itong dalawa na to. Kaya malamang nagkatapat rin sila sa God Valley incident at some point. Speaking of God Valley incident, sa moment nga ng pag-a-announce ni Garling na umpisahan na ang tournament, dito nga niya pinagtangkaang patayin itong nanay ng mga anak niya. Brutal nga ito kung iisipin natin dahil pagtapos nga niyang makuha ang gusto niya, parang basura na lang ang tingin niya sa nanay nila Shanks na pwede niya lang itapon kung saan saan. Bali sa ideology nga na to ni Garling, mag-o-open nga ito sa posibilidad na pwedeng may ganitong aksyon din itong anak niya na si Shamrock. Itong posibilidad na gagamit ng babae para lang magkaanak at papatayin pagkatapos. Kaya naman mapapaisip nga tayo kung yung tatay kaya ni Bonnie posibleng si Shamrock. Siya kaya ang misteryosong lalaki na bumuntes kay Jeannie? Anyway, mapunta nga kay Dragon na ni-reveal na kabilang pala sa mga Marines na sumugod sa God Valley. Malinaw nga na ini-emphasize ni Oda sa mga panel neto kung gaano ka right use itong si Dragon. Kumbaga hindi agad-agad sumusunod sa utos si Dragon. Mas gusto niyang timbangin muna yung sitwasyon kung tama ba ang gagawin niya o hindi. Itong vibes nga na to obviously na mahahalin tulad natin kay Kobe. Kaya naman hindi na nga nakakapagtaka kung bakit sinakripisyo ni Garp itong sarili niyang buhay, maligtas lang si Kobe. Bakit? Dahil possible ngang nakikita ni Garp kay Kobe yung batang version ng anak niya na si Dragon at ayaw niyang maulit-ulit itong nangyari kay Dragon na pagkikwit sa Marines. Ayaw niya itong mangyari kay Kobe. Balik kapansin-pansin nga sa design ni Dragon itong armband niya. Armband na later on alam naman nating ipapatato niya sa mukha niya. So dito nga tayo mapapatanong kung ano kaya itong simbolo na to. Simbolo ba to ng sekretong organization ng Marines na sword? O related ba itong simbolo na to sa lineage niya? Anyway, kapansin-pansin nga rin na yung mukha ni Dragon very similar sa itsura ng Gear 4 ni Luffy. Specifically yung Snake Man. Base nga sa stance ni Dragon na merong hawak na baril at may mas nakakataas siyang commander, we assume na wala pa siyang Devil Fruit powers sa moment na to. At since sa latter part nga ng chapter na to, nakita nating nakasalubong niya itong nanay nila Shanks. At alam naman nating mapupunta sa isang treasure chest itong batang Shanks na mapupulot nila Roger. We assume na yung Devil Fruit na nakalagay mismo sa pinaglalagyan netong batang Shanks, ito mismo yung Devil Fruit na kinain netong si Dragon. Meaning currently na meron
meron tayong 6 na Devil Fruit na candidate sa pagiging papremyo sa God Valley Incident. Bali gagawa na nga lang natin to ng separate video dahil in-update na nga ni Oda sa chapter na to yung mga papremyong Devil Fruits. In chapter 1096 kasi 6 lang yung nakita natin. Pero ngayon nga meron na tayong 9 na treasure chest na nakita. Later on nga ni-reveal na hindi lang pala si Genie alone ang nagpakalat ng patungkol sa mangyayaring God Valley Incident. May tulong rin pala ito ng batang si Big News Morgan. Kumbaga si Genie lang yung nag-alley-oop at si Morgan naman yung dumakdak. Mabalik nga sa Rocks Pirates nagdesisyon nga itong si Sebek na pupunta daw sila sa God Valley. Alam na naman natin yung dalawang rason dito. Ang iligtas itong mag-ina niya at ikalawa ang iligtas si Shaki. Kapansin-pansin nga yung kaba sa muka ni Wang Zi nung magdesisyon na si Sebek na puntahan ang God Valley. Bakit? Dahil possible nga na once na makita siya ni Shaki, paniguradong ituturo siya neto na siya ang kumidnap sa kanya. Kaya naman I doubt kung sasama talaga siya sa God Valley o hindi. Sa part naman ng possibly na huling pag-uusap netong sila Sebek at King Harald, mahalin tulad nga natin itong scene na to sa naging huling pag-uusap rin nila Whitebeard at Roger, or itong huling pag-uusap nila Shanks at Whitebeard. Itong paikipagpalitan nila ng inumin habang ang topic patungkol sa koneksyon ng mga ikamamatay nila. Dito nga ni-reveal ni Sebek kay Harald ang ilan sa sekretong impormasyon patungkol sa kanya. Sa tingin ko nga sa moment na to ni-reveal ni Sebek itong mga sekreto niya dahil sa nararamdaman niya na may mangyayaring malaki sa God Valley. Kumbaga nakukutuban na ni Sebek sa oras na to na baka ito na ang huling pag-uusap nila ng kaibigan niyang si Harald. At sa palagay ko ramdam din naman ito ni Harald. Kaya nga hinayaan niya nang umalis itong si Sebek. Ang isa nga sa ni-reveal ni Sebek itong patungkol sa totoo niyang pangalan at sa ancestor niya na si David D. Jones. Itong impormasyon nga na to napakahalaga dahil marirealize nga natin dito kung gaano pala ka-legendary itong isla ng God Valley. Dahil nga sa nabanggit ni Sebek na ito daw yung homeland niya, malamang na itong mismong isla ng God Valley konektado pa sa nangyaring Void Century. Since ancestor nga ni Sebek si Davy Jones. Sa huling part nga ng chapter na to nakita natin itong batang-batang si Blackbeard kasama yung nanay niya. Kung saan ina-announce pa nga ng mga Celestial Dragons itong patungkol sa lahi nila na Davy Clan. Bali hindi na nga nakakapagtaka pa kung bukod kay Shanks na possible na niligtas netong si Dragon, pwede ngang it turns out na ililigtas rin ni Dragon itong si Blackbeard. Overall nga nakaka-mindblown na yung pangunahing karakter pala na kilala nating relevant ngayon sa paparating na Final War mga konektado pala sa nangyaring God Valley Incident 38 years ago. Ang pinaka nag-standout nga na karakter para sa akin syempre alam ko na agree din naman kayo itong si Sebek. Yes, may glimpse nga ng kasamaan sa pagkatao niya. Pero habang tumatagal nga itong flashback at nakikilala natin ng husto itong pagkatao niya, mababasa nga nating may side din naman siya ng kabutihan. Tulad na lang netong desisyon niyang pumunta sa God Valley. Hindi nga siya pupunta dito para lang kay Shaki. Hindi gaya ng iba dyan. Pupunta siya dito dahil sa gusto niyang iligtas itong mag-ina niya. At nakuha nga ni Sebek yung respeto ko dahil dito. Bali para sa inyo ba? Ano ang tingin nyo sa karakter netong si Sebek? Kung may thoughts o idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang. Peace!